Magsisimula na po ngayong araw ang pakikipagpulong ng Department of Foreign Affairs sa mga ambassadors sa Middle East para bigyan linaw ang umano'y nangyayaring sex for flight scheme. May ulat on the spot si JP Soriano. JP! Maris, ngayong araw umpisahan ng Department of Foreign Affairs ang kanilang pulong at konsultasyon sa pagitan ng mga ambassadors mula sa Embahada ng Pilipinas sa Middle East para pag-usapan nga ang issue sa umano'y sex for flight scheme. Dumating na ngayong umaga dito sa DFA main office sa Pasay ang ilang Philippine ambassadors mula sa Middle East matapos silang pabalikin ni DFA Secretary Albert De Rosario nitong Huwebes. Tumanggi ang mga ambassadors na magsalita at tumarap sa kamera pero sinabi nilang sila ay narito sa DFA para nga sa isang konsultasyon. Ayon naman kay DFA spokesperson ASEC Raul Hernandez, pag-uusapan daw sa pulong at konsultasyon kay De Rosario ang tungkol sa umano'y sex for flight at prostitution scheme na nauna nang isiniwalat ni Akbayan Party List Representative Walden Bello sa media. Nais daw Maris malaman ng DFA kung may ganito bang reklamong natanggap o impormasyong nakuha ang iba pang embahada ng Pilipinas sa Middle East. Gusto rin daw ng DFA na magkaroon ng tinatawag na collective effort kung paano mahihikayat ang iba pang biktima kung meron man na magsampa ng formal na reklamo. Nakausap na raw ni DFA Secretary Del Rosario ang 4 na OFWs na umano'y biktima ng sex for flight at prostitution scheme kahapon. Ikinuwento raw ng 4 na OFWs ang kanilang mga naranasang pambabastos umano mula sa ilang opisyal daw sa Bahay Kalingas sa Saudi Arabia kung saan nagkakaroon ng problema ngayon sa pagpapauwi sa mga Pilipino. Pero di pa raw nagbibigay ng formal na salaysay ang 4 at wala pa ring formal complaint na naihahain ng ayon sa DFA. At Marisa, tumanggi mga humarap sa kamera, sabi ng ambassador mula sa Bahrain na ating nakausap, walang sex for flight scheme na reklamo silang natatanggap sa Philippine Embassy doon at paglilinaw lang Maris yung mga dumating na mga ambassadors dito sa DFA ay sila yung mga ambassadors natin doon sa Middle East. Nagpunta na sila dito, hindi sila yung mga inaakusahan. Sila narito ngayon para makipag-ugnayan at makipag-coordinate lang sa DFA para sa gagawin nilang consultation. Maris? JP, isa sa mga dahilan kung bakit nahihirapan talaga makakuha ng mga testimonya, although may mga iba nang lumabas ng mga biktima ng sex for flight, ay dahil nga dun sa takot. Ano ba ang assurance na ibinibigay ng DFA para sila'y maproteksyonan? Maris, sabi dyan ni DFA ASEC Raul Hernandez, sila raw ay nagpapunta na ng iba pang mga opisyal mula sa kanilang sa DFA at sila ay pinapaabot nila yung kanilang assurance sa publiko, particularly dun sa mga naroon sa Saudi Arabia na sila ay wag matakot at lumabas sakaling sila man ay nabiktima nga ng sex for flight scheme at ina-assure ng DFA Maris na sila ay mapoprotektahan. Kaya napaka-importante raw yung isang formal complaint para nga umusad ang kasong ito dahil kung wala raw magreklamo ay mapupunta lang sa wala ang ginagawang investigasyon nila. Maraming salamat, JP Soriano.